ang National Manager ng Federation of Free Farmers Cooperative, si Ginoong Raul Montemayor. Si Raul, magandang umaga po sa inyo, Ginoong Montemayor. Si Orly Trinidad po dito sa DCWB. Morning, sir. Oo, Ka-Orly, magandang umaga at magandang umaga rin sa lahat ng mga nakikinig. Bago ko lang papunta, tumbukin yung ating pinakapaksa ngayong umagang ito, kumusta ho ba ang sitwasyon ng ating mga sektor ng farming, mga magsasaka? Ito, may panibago namang round ng oil price hike sa darating na linggo. Kumusta ho sila at natutugunan ho ba yung mga pangangailangan nila, lalo-lalo na yung paghatid ng krudo sa mga makina nila tulad ng mga ginagamit sa pag-aani at pagtatanim, Sir Raul? Well, sa ngayon, like sa palay, kunyari ay harvest time. Ang gulay naman ay regular na inaani yan. So, normal pa naman so far yung sitwasyon. Kaya lang, nagtataasan na rin yung presyo nila, yung cost. At in some cases, bumababa ang presyo ng kanilang produkto dahil yung mga bumibili sa kanila na naapektuhan din ng krudo, pinapasa yung cost ng mas mahal na krudo, pinapasa nila pabalik sa magsasaka. Kaya in the case of palay, bumababa ang presyo ng palay. No? Pero hindi pa ito yung matinding epekto nitong krisis, palagay ko. Baka sa susunod na anihan, doon natin mararamdaman. Okay. Paano? Anong ibig sabihin po nung sinasabi niyo mas malaki problema sa darating na araw, Sir Raul? Yung epekto ng pagmahal ng abono, kunwari. No? Ngayon kasi anihan, so yung inaani ngayon ay natanim nung panahon na mura pa yung abono. Ang latest report, may mga presyo ng abono nagdoble na no? Kaya pagka nagmahal ang abono, magmamahal din na ang cost ng mga magsasaka, o kaya magtitipid sila sa paggamit ng abono, ihina naman yung kanilang ani. No? Kaya pero mararamdaman natin yan after about 3 or 4 months pag mag-aani na sila. No? And of course at that time, sisipa na talaga yung epekto ng pagmahal ng krudo dahil marami ring gastos yung magsasaka na konektado sa krudo. No? Yung mga makinarya sa bukid, yung traktora, mga planter, o minsan mga harvester, no? Lahat po yan ay gumagamit ng krudo. No? And then, ang pinakamalaking cost ng mga magsasaka ngayon ay yung labor. No? Whether it's mechanical labor o kaya human labor, siyempre yung mga labor sa mga baryo, sa mga rural areas, hihingi na rin yan ng mas mataas na sahod. No? So kumbaga, hindi lang yung nasa syudad ang apektado, pati yung nasa mga probinsya ay apektado pa rin. At yan ay magkakaroon ng impact yan sa production nila ng pagkain. Okay. Bago ko yan, kasi meron ako katanungan binanggit nyo kasi yung mga abono o fertilizer. Pero bago tayo dumako ho dyan, kanina may report si Mau na may pag-uusap ang DTI sa mga maaari makatulong sa logistic. Yung pagbabiyahe ng mga produkto. Galing siguro sa mga lugar kung saan yan aanihin. Central Luzon, papuntang Metro Manila or somewhere o sa amang bahagi ng ating bansa sa madaling salita. Kung ang pagbabiyahe po nito gagawa ng paraan ng pamahalaan, ibig sabihin walang magiging cost dahil ang gobyerno, total may pondo naman siguro maaaring gamitin para dito, ang magsha-shoulder ng pagbiyahe ng mga produktong yan galing sa mga probinsya o saan man lugar para maipamili, madala sa mga retailer. Malaking bagay ba ito para mapatatag ang presyo ng mga produktong agricultural? Well, makakatulong pa rin yan. No? Pero for example, yung bigas na galing sa Isabela na dinadala dito sa Manila, no? Ang computation namin, mga 1 piso ang madadagdag sa bawat kilo dahil sa epekto ng price increase ng krudo. No? 1 piso ang dagdag na gastos ng mga trucker, no? Para dalhin yung bigas dito. Bawat kilo yon. No? So 50 pesos sa isang kaban. Yes. Ang problema,
piso lang yung dagdag na gastos, pero pagdating sa retail, lumalabas 5 piso yung dagdag sa presyo, no? Mm. Kaya hindi lang yung pagtulong sa logistics cost lang problema, pero yung pagsubaybay sa galaw ng presyo at pagdisiplina rin sa mga trader na huwag masyadong magsasamantala sa sitwasyon, no? Kasi yung tunay na gastos pinapatungan pa nila, sabi nila kasi nagmahal din yung labor, nagmahal yung ganito, ganyan. Pero yung mula sa piso na dagdag gastos sa krudo naging 5 piso pagdating sa bulsa ng consumer, parang sobra naman yon, no? At yun ang isa rin dapat ayusin natin, yung pagsasamantala. Alright. Ibig sabihin, sa kabila ng ganitong sitwasyon meron talagang mananamantala. Parang, teka muna, may batas naman tayo against profiteering lalo sa ganitong mga sitwasyon. Hindi ba dapat ginagamit na rin niya para once and for all, masawatan at mapuksan itong mga ganitong uri ng mga retailer o maari mga biyahero o yung mga supplier nila, si Raul? Oo, nandyan yun eh. Pero dun sa batas na yon, kailangan muna mag-declare ng emergency, no? Mhm. Nagtataka ako noong 2024 na pababa na ang presyo ng bigas. Nag-declare sila ng emergency para lang mailuwal nila yung bigas ng NFA. Ngayon nagdoble na nga presyo ng krudo, wala pa rin daw dinideclare na emergency sa bigas. Kasi yun ang kailangan, yun ang first step Mm. bago ka mag-umpisa na anti-hoarding, anti-profiteering, price Oo. control, kailangan mag-declare ka muna ng emergency, no? Pakiulit nga, Sir Raul, bakit kinakailangan ng emergency para sa bigas? Papaano? Anong klaseng emergency ho ang pwedeng gawin po dito? Ang alam ko sa bigas pagka yung presyo ng bigas ay sumipa ng 10%, kumpara doon sa mga nakaraang mga linggo o buwan, ay pwede na mag-declare ng emergency, no? O Oo. kaya kung merong kalamidad, kung tutuusin bagamat malayo tayo sa Middle East, parang apektado tayo ng kalamidad doon Hindi masamang no? mangyari na wala munang pagtaas na parang meron tayong state of calamity o state of emergency. Hindi masama ho yan, lalo't meron naman tayong supply na matatag na binabanggit. Yes, Mm. pero tumataas ang presyon, di ba? Yung nga kabaliktaran ang Yun ang nangyayari. problema. Ang solusyon ng Department of Agriculture na narinig ko, magtatalaga sila ng price cap, no? Sa Ibig imported, sabihin sa imported. hanggang Mm. ganitong presyo lang, 50 pesos per kilo lang mo pwede ibenta yung imported Mm. imported, hindi local. Mm. Um, pero hindi tayo sigurado kung ang pagsasamantala ay nangyayari sa retail level, no? Kasi 50 yung price cap pero ang bentahan sa merkado umaabot ng 60, no? Mm. So sino ba ang nagsasamantala, yung retailer ba o kaya yung cut Oo. o yung pinasahan niyang wholesaler o kung sino? Oo. Dapat yun ang habulin ng gobyerno, Maganda hindi yan. niya Mm. hahabulin yung retailer na baka wala namang kasalanan yung retailer dahil pinasa sa kanya na mahal na, no? Okay. Pero Kaya sabi siya sabi nagpapatong. sabi niyo nga kayo na kinakailangan pa rin bantayan dahil minsan ang mananamantala sa nasa retailer din na yung Pwede nagbebenta rin, rin sa pwede publiko. mangyari. Pero So, hindi natin maganda yan. patukoy Oo. kung yun ay totoo. Kasi Oo. maraming nagsasabing retailer, paano ko magbibenta ng 50 pesos ang kilo Oo. kung ang puhunan ko ay 51, Kailangan no? tanungin, sino ba supplier mo? Naku, hindi ko Kaya nga, matandaan basta yun, matangkad, na maputi, ganun. na kulot. At kung matumbok nila yung supplier, Oo. puntahan nila yung supplier na yun at magpakita siya ng resibo na Yan. ibinenta nga niya sa ganung presyo sa retailer. Ngayon natin kinakailangan yung ganyang pagbabantay, Sir Raul. Yung Madali lang, di ba? o yung mula Ah, sa dapat market. madali lang yan At saka Oo. yung supplier na yon bumili sa importer, sa kaninong importer ka bumili at magkano. Ipakita mo ang resibo, no? Mm. So, ba't hindi nila ginagawa yon, no? Oo. At dito sila nakatutok sa retail, pinipressure nila yung retailer
at iniisip nila kung mapababa yung retail, mapipilitan yung mga wholesaler at saka importer magbababa ng presyo. Pero ba't hindi na lang nila huliin yung nagsasamantalang importer Dapat at saka tuntunin. wholesaler Yun, para alamin na agad. matapos, no? Alright. May nagsasuggest kasi unang apektado pagtaas ng halimbawa sa bigas kaya mataas dahil yung fertilizer. May narinig ako kahapon, I think si Sir Danny Fausto yun. Pwede tayong mag-produce ng fertilizer na angkop po. Sa bagay matagal na ito. Wala pa ba tayong kakayahan na mag-produce tayo ng sariling fertilizer na aakma sa ating lupain, sa lupa o meron sa Pilipinas, sa Raul? Opo, actually matagal ng technology yan. Yung mga dahon, mga Organic, talahib, yung mga sasabing at pwede organic. mong pabulukin yan. Oh. At pag nabulok na yan ay ibalik mo sa lupa, fertilizer yon, no? Kaya lang medyo matrabaho yan at saka hindi pa magkanong ganap yung paggamit niyan dahil ang pinopromote naman ng gobyerno ay yung inorganic fertilizer. Okay. In fact, for a long time, hindi ka makautang sa bangko ng puhunan sa pagsasaka kung hindi ka gagamit ng inorganic fertilizer. Pag gagamit ka ng organic, sasabihin ng bangko, hindi yan kasama sa technology na susuportahan namin. No? Unfair pala, no? Unfair pala sa organic fertilizer, itong sistemang meron tayo. Oo, walang programa dati. Ito lang nakaraan, medyo nag-umpisa na sila, but it will take a lot of time bago natin mapabilis yan. No? Kasi nga, ang gusto ng gobyerno ay paano tayo makapag-produce ng mas maraming pagkain. And the fastest way is to use yung inorganic, yung chemical fertilizer. Pero pag panay ang gamit mo niyan, matutuyo yung lupa mo, no? Magiging acidic. At kahit anong, kumbaga, parang ma-addict siya sa commercial fertilizer. Kailangan mong bombahan ng mas marami pa para makaani ng ganung ding dami. No? Kaya, ang malaking problema natin ngayon sa agriculture, yung kalusugan ng lupa. No? Hindi masyado yung fertilizer. No? Kasi kahit anong lagay mo ng abono, kung acidic na yung lupa mo, wala na masyadong epekto yan. Yan ba ang nangyayari sa mga gumagamit ng urea? Yes, Yung urea, urea ammonium sulfate, may halong petrolyo. kung ano-ano pa na lahat yan halos ay imported. No? Ngayon lang pinag-uusapan niyang paggamit ng local fertilizer dahil mahal ang imported, pero titignan mo, pag naghupa na yung gera sa Middle East at bumaba na presyo ng krudo, makakalimutan na naman nila yung local fertilizer. Protection din pala, no, sa mga taniman. Oo. Hindi At saka magiging acidic, long term yon dahil tinutulungan mo yung lupa na makabangon uli at makapagbigay ng sustansya sa halaman. So hindi na addict yung lupa. In fact, gumaganda yung kalusugan ng lupa kung biofertilizer ang ginagamit mo. Alright. Pakulinas, i-confirm ko lang, Sir Raul, ang binabagay nyo kanina, susunod na anihan, talagang magkakaroon ng taas presyo. Kailan to? Kasi sabi nyo anihan ngayon, March, di ba? Ngayon ang anihan. Yes. Ang sinabi ng DA kasi hanggang July sapat yung ating pagkain. No? Okay. Kasi nga anihan ngayon. So okay lang, aabot yan hanggang July. Pagdating ng Mayo, yan na yung oras na magtatanim na uli yung mga magsasaka pagkatapos umani. Okay. Pero ang harvest niyan, September October pa. July, no? 3 months. Kaya ang critical period natin ngayon, yung July to September, October. Okay, yun yung panahon na wala tayong ani dahil sa palagitnaan niya ng taniman. Ngayon sasabihin nila may importation naman. Pero kung lumala yung problema sa Middle East, makakabili pa ba tayo ng bigas at kaya ba natin bilhin sa mataas ng presyo? Kung lumala yung problema sa Middle East, no? Yung July to September period, yun ang dapat natin paghandaan ng mabuti. Alright, Sir Raul, muli maraming salamat sa iyong input. Mahalaga na pag-uusapan natin ito. Dahil alam naman natin sa tuwi-tuwi na baka merong may bibigay tayong magandang suggestion sa ating gobyerno na hindi na siguro nila napapansin o overlook marahil na sobrang dami po na dapat pagtuunan po ng pansin sa pagkakataon pong ito. Sir Raul, maraming salamat sa inyo, sir. Salamat, Kaorly.
Good morning po. Good morning. National Manager ng Federation of Free Farmers Cooperative, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan. Hilingan, walang pinopro.